Hi mga Lods! Salamat sa mga laging sumusuporta sa channel natin. Naisip ko na magpa-raffle sa inyo para naman ganahan kayo lalo. Ang kailangan nyo lang gawin ay mag-comment, share, at like sa mga video na lalabas simula August 1. Pagdating ng August 30 ay pipili ako ng random video na nilabas ko sa buong August at doon ako kukuha ng 6 na mananalo. Makakakuha ng 200 Gcash ang 5 mapipili at ang isang maswerte naman ay makakakuha ng 500 Gcash. Pause nyo na lang ang video kung gusto nyong makita ng maayos ang raffle. Salamat ulit at balik na tayo sa video. Magalang namang tumanggi doon ang ating bida dahil meron pa daw kasi siyang kailangang puntahan. Habang hawak pa rin ang kamay ni Gang ay tinanong nito kung saan ba ang kanyang lakad. Hindi daw siya masyadong pamilyar sa lugar na yun kaya medyo nawawala siya pero ang pangalan ng lugar ng kailangan niyang puntahan ay Nissan Village. Pagkasabi noon ng ating bida ay naramdaman agad nito na humigpit ng sobra ang hawak ng lalaking iyon. Pero, bigla na lang nitong sinabi na doon din ang daan papunta sa kanilang bahay kaya pwede daw muna siyang kumain sa kanila at magpalipas ng gabi. Tinanong naman siya ni Gang kung kabisado ba niya ang lugar na iyon. Masaya naman itong sinabi na oo kaya pagkagising daw nila bukas ay pwede pa niya itong samahan papunta doon para makabawi daw siya sa pagtulong nito sa kanila. Kahit na merong kakaibang nararamdaman ang ating bida ay sinabi pa rin nito na kinagagalak niya na pumunta sa kanilang bahay para kumain doon at matulog. Pagkatapos noon ay naglakad na ang mga ito papunta sa bahay ng lalaki at makikita natin na muntik na silang abutan ng dilim. Pagkadating doon ay nakita agad sila ng mga batang naglalaro sa labas ng bahay. Mabilis tumakbo ang mga ito papunta sa kanila at makikita natin na masaya silang sinalubong ng lalaki. Napangiti ang ating bida nung nakita niya na marami pala itong kasama sa bahay at maganda ang pakikitungo nito sa mga batang nandoon. Habang lumalalim ang gabi ay kumalma na ang lahat sa loob habang nagluluto ng hapunan ang lalaki. Sabay-sabay silang kumain sa gitna ng bahay hanggang sa maubos nila ang lahat ng ito. Tumingin sa paligid ang lalaki pagkalipas ng ilang minuto at sinabi na buti naman ay nakatulog na ang mga bata. Kaya, binuhat agad nito ang pinakamalapit sa kanya para ilipat ito sa kanilang kwarto. Nung nakita nito na ginagawa rin ito ng ating bida ay sinabi ng lalaki na hindi na niya iyon kailangang gawin. Pero, wala naman itong problema para kay Gang kaya dahan-dahan na nilang nilipat ang mga bata ng isa-isa. Nung nakita ng ating bida na nilapitan pa nito ang bawat bata para mag-goodnight ay seryoso lang itong nakatingin sa kanya. Pagbalik nila sa hapagkainan ay nanghingi agad ng tawad ang lalaki kay Gang dahil nahihiya daw siya sa pagkaing hinanda nito at sa hindi komportableng tulugan na inalok nito sa kanya. Wala naman itong problema para sa ating bida dahil masarap naman ang kanyang niluto at sanay naman daw siyang matulog kahit saan. Habang kinukuha ang alak sa kanyang tabi ay sinabi ng lalaki na alam niya na hindi ito masyadong marangya pero tanggapin daw sana nito ang alok niyang inumin. Ang pangalan daw ng alak na yun ay Jugi Wine at sikat ito dahil kakaiba niyang lasa. Habang hinihintay ni Gang na maglagay din ito ay tinignan muna niya ng mabuti ang kanyang baso. Bago sila uminom ay naalala ng lalaki na hindi pa nga pala nito alam kung ano pangalan ng ating bida kaya tinanong niya ito habang sinasabi na ang kanyang pangalan ay Wang Yong. Wala namang rason si Gang para magsinungaling kaya sinabi nito sa lalaki na siya ay si Gang Yong. Dahil doon ay niyaya na ni Wang na makipag-toast ang ating bida at sinabi na para ito sa kanilang pagkikita. Pagkatapos noon ay sabay na nilang ininom ang kanilang mga alak. Habang nilalagyan ulit nito ang kanilang mga baso ay sinabi ng lalaki na siguro daw ay napansin na niya ito kanina pa. Pero kung hindi ay hindi daw talaga siya ang totoong magulang ng mga bata na nakatira doon. Nakakasalubong daw niya ang mga ito habang naglilibot kung saan-saan at kinukupkup sila. Ang iba sa kanila ay hindi alam ang kanilang mga pangalan at edad habang nagmamakaawa lang sa kalsada para sa konting pagkain.
Meron ding mga bata na binenta ng kanilang mga magulang para lamang sa 1 kilong bigas dahil sa sobrang hirap ng kanilang buhay. Ang pinakamalala daw niyang nakita ay ang bata na sinusubukan pang uminom ng gatas sa kanyang nanay kahit wala na itong buhay sa kalsada. Bigla namang natigil si Wang sa kanyang mga kwento nung meron itong napansin kay Gang. Nakita niya na nakangiti ito kaya iniisip daw siguro nito na nagsisinungaling siya. Pero, sinabi nito na ang lahat ng iyon ay totoo at walang halong kasinungalingan. Nanghingi naman agad ng tawad sa kanya ang ating bida at sinabi na hindi iyon ang rason kung bakit siya nakangiti. Meron daw kasi siyang naalala sa kanilang village na merong mga anak na katulad niya. Dahil doon ay nanghingi agad sa kanyang ng tawad si Wang dahil pinagbintangan niya agad ito. Wala naman itong problema para kay Gang dahil napansin lang naman daw kasi nito na parehas silang mapagmahal na tatay kaya niya ito naalala. Natuwa naman doon ang lalaki kaya ngumiti na lang ito at nagpasalamat sa kanyang kasama. Pero, inamin nito na merong parte sa kanya na kaya niya ito ginagawa ay dahil ganun din siya dati. Sobrang malupit ang nangyari sa kanyang nakaraan kaya hindi daw niya mapigilan na kunin at alagaan ang mga walang laban na bata. Sinabi nito na simula pagkabata ay wala nang tumanggap sa kanya kahit saan at kahit na sino. Kaya, ang naging motivation lang daw niya para mabuhay ay ang kanyang takot na kahit anong oras ay pwede siyang mamatay. Simula pagkabata ay ginawa na ni Wang ang lahat ng kanyang makakaya para mas lumakas. Nagawa na rin daw niya ang lahat ng masasamang pwedeng gawin katulad ng pagnanakaw, kidnapping, pananakit, at pagpatay ng tao. Kaya, mas angkop na daw ang beast na tawag sa kanya kesa sa isang tao. Dinagdag nito na ganun pa rin daw siguro siya hanggang ngayon kung hindi niya nakilala ang lalaking yun. Nagtaka naman doon ang ating bida kaya tinanong agad nito kung pwede ba niyang malaman kung sino ang kanyang tinutukoy. Hindi naman nito direktang sinagot ang tanong ni Gang dahil sinabi lang nito na ang lalaking yun daw ang nagligtas sa kanyang kaluluwa. Siya daw ang nagpakita dito na pwede palang mamuhay ng maayos ang isang beast na gaya niya. Pagkatapos nitong uminom ay iniba agad nito ang usapan dahil meron daw siyang narinig. Ayon sa kanyang nabalitaan ay meron daw naghahanap sa lalaking iyon at nandoon na daw ito sa kanilang lugar. Kaya, kung ayos lang daw sa ating bida ay sabihin nito sa kanya ang rason kung bakit siya pupunta sa Nissan Village. Bigla namang nag-iba ang ihip ng hangin sa loob ng bahay dahil nagkatinginan ng seryoso ang dalawa. Pagkatapos noon ay nagulat na lang si Wang nung sinabi ni Gang na meron kasing nagsabi sa kanya na ang isa sa mga hinahanap niya ay ang master ng Nissan Village. Dahan-dahan namang tinanong ng lalaki kung ano ang gagawin ng ating bida kung iisang tao lang pala ang kanilang pinag-uusapan. Hindi naman agad nakapagsalita doon si Gang dahil lalo lang naging seryoso ang tingin nila sa isa't isa. Pagkatapos noon ay bigla na lang natawa ang lalaki at sinabi na mukhang kanina pa ata niya ito napansin. Kaya, tinanong nito ang ating bida kung masyado ba siyang halata at kung kailan pa niya ito alam. Dahil doon ay inangat agad nito ang kanyang damit at pinakita ang nangyayari sa kanyang braso. Meron daw itong napansing kakaiba dahil hindi niya alam kung bakit nagmamakaawa ang isang lalaki na ganun kalakas sa mga walang kwentang bandits kanina. Napayuko naman bigla si Wang at sinabi na hindi niya yun sinasadya. Nagulat lang daw talaga ito nung sinabi sa kanya ng isang hindi kilalang tao na pupunta ito sa Nissan Village. Dinagdag naman ni Gang na hindi niya agad inakala na masama siyang tao dahil inisip nito na kakaiba lang talaga siya pero nasigurado na daw niya ito nung pinainom nito sa kanya ang alak na may lason. Dahil nahuli na siya ng ating bida ay sinabi na ni Wang na ang akala niya ay gag-ana ang lasong iyon dahil kaya daw kasi nitong pumatay ng isang elepante sa isang iglap. Sinabi naman sa kanya ni Gang na simula pagkabata ay sinasanay na niya ang kanyang katawan sa pag-inom ng kung ano-anong lason kaya hindi ito gumagana sa kanya. Hindi naman ito inaasahan ng lalaki kaya sinabi nito na nakakatakot daw siyang tao. Iyon daw ang rason kung bakit hindi talaga siya nito hahayaang pumunta sa Nissan Village at gawin kung ano ang kanyang plano. Napangiti naman ng bahagya ang ating bida at sinabi sa lalaki na hindi siya ang magdidesisyon noon. Dahil hindi nila parehas gustong madamay ang mga bata sa bahay ay lumabas ang mga ito sa gubat.
Ang unang nagsalita sa kanila ay si Gang at sinabi nito na hindi sana niya gustong makipaglaban. Pero, mukha namang hindi na talaga niya ito maiiwasan kahit ano pa ang kanyang sabihin. Hindi naman siya sinagot ng kanyang kausap dahil bigla na lang itong sumugod at sumuntok. Nakita ito ng mabuti ng ating bida kaya nakaiwas ito ng walang problema. Bumalik naman bigla ang ating storya sa nakaraan at makikita natin na merong umaakyat sa gilid ng isang matarik na bundok. Ang lalaking ito pala ay ang binatang Wang at parang pagod na ito sa kanyang ginagawa. Kaya ito nandoon ay tinanggap kasi niya ang isang trabaho na merong 1,000 niyang nabayad. Habang binabasa ang kontrata ay sinabi ng lalaki na hindi siya makapaniwala dito. Hindi daw niya inaakalang may isang tao sa ganong klaseng lugar na ganoon ang halaga. Pagkabalik kay Wang ay makikita natin na pinipilit pa rin itong akyatin ang gilid ng bundok para makarating siya sa kanyang target. Kahit na mapula at nagdudugo na ang kanyang mga daliri ay pinipilit pa rin niya ito para sa pera. Pero, dahil sa hindi inaasahang pagkakataon ay bigla na lang nasira ang bato na kanyang hinahawakan. Sinubukan itong humawak sa kanyang gilid pero wala siyang nakapitan kaya dumiridiretso lang ito pababa. Pagkabagsak nito sa lapag ay makikita natin bigla na lang tumalsik sa paligid ang kanyang mga dugo. Dahil hindi niya maikilos ang kanyang katawan ay inisip nito kung iyon na ba ang kanyang katapusan. Hindi nito alam kung namamalikmata ba siya dahil bigla na lang itong nakakita ng isang lalaki sa kanyang harap na merong kakaibang suot. Tatanungin sana nito kung sino siya pero hindi na ito kinaya ng kanyang katawan kaya unti-unti na siyang nawalan ng malay. Pagkadilat nito ng kanyang mata ay hindi nito alam kung ano ang iisipin dahil ang huli niyang naaalala ay ang kanyang pagkahulog. Bigla naman itong napatayo ng mabilis sa kanyang kama nung napansin nito na nasa loob siya ng isang bahay. Pagtingin nito sa kanyang gilid ay nakita agad nito ang isang lamesa. Pupunta sana siya doon para tignan kung merong pagkain pero bigla na lang itong nakaramdam ng sobrang sakit. Pangtingin nito kung saan ito nanggaling ay nakita niya na meron pala siyang pilay. Tinignan nito at hinawakan ang buo niyang katawan kaya nakita nito na puno pala siya ng sugat at bali. Natigil ito sa kanyang iniisip nung bigla na lang bumukas ang pinto ng kanyang kwarto. Pagkatingin nito sa pumasok ay namukan agad niya ito dahil nakita na rin niya sa malapit ang kanyang itsura. Habang naglalakad ito papunta sa lamesa ay sinabi nito kay Wang na gising na pala siya. Ang dala daw niyang iyon ay ang kanyang mga gamit at sinabi nito na iba na ang damit doon dahil sira na kasi ang kanyang suot nung naaksidente siya. Pagkatapos niyang iwan doon ang kanyang mga dala ay umalis na ulit ito dahil kukuha pa daw siya ng pagkain para sa kanya. Pagtingin ni Wang sa kanyang mga gamit ay nakita nito ang dala niyang kontrata para sa kanyang trabaho. Kaya, pinatigil agad nito ang lalaking nagligtas ng kanyang buhay. Sinabi nito na dahil siya ang nagdala sa kanya sa lugar na iyon ay alam na siguro nito kung bakit siya pumunta doon. Nung sinabi nitong oo ay inisip ni Wang na alam na pala ng lalaking iyon na siya ang kanyang target. Pero, nagulat ito nung sinabi sa kanya ng lalaki na kahit ang mga hayop ay nakikilala kung sino ang nagligtas sa kanila. Pagkalabas nito ng kwarto ay sinabi niya na sigurado daw siya nang alam din ito ni Wang dahil isa pa rin naman daw siyang tao. Pagkalipas ng ilang linggo ay makikita natin na nagtatrabaho lang doon ang master ng Nissan Village. Kasama nito ang mga tao sa lugar na iyon dahil parang meron silang ginagawang proyekto. Pagkatapos ng ilang oras ay kumain muna ang mga ito ng sabay-sabay bago umuwi. Nandoon din pala si Wang dahil tinitignan nitong mabuti ang ginagawa ng kanyang target sa araw-araw. Pagkalipas ng ilang buwan ay walang ibang nakita si Wang kundi ang pagtulong ng lalaki at paggawa ng kung ano-ano para sa kanilang lugar. Tahimik lang itong nagmatsyag sa kanya habang nagpapagaling ng dahan-dahan. Makalipas pa ang ilang buwan ay tuluyan na itong magaling kaya tinanggal na nito sa wakas ang kanyang mga benda. Ang una nitong ginawa pagkaalis niya ng kwarto ay ang pumunta sa master ng Nissan Village. Pero, makikita natin na hindi gumana ang ginawa niyang surprise attack dahil nakita ito ng lalaki at siya pa ang napuruhan dahil dito.
Dahan-dahan itong lumapit kay Wang at sinabi na mukhang napagdesisyonan na niya na maging isang walang utang na loob na hayop. Hindi naman natuwa doon ang lalaki dahil ganun na daw talaga siya at hindi siya magbabago dahil lamang niligtas siya ng isang tao. Isang malaking kahihiyan daw para sa kanya ang magkaroon ng utang na loob sa isang tao kaya pwede na daw siya nitong patayin ngayon din. Sinabi naman nito na hindi ganun kababaw ang buhay ng isang tao. Tumingin ito ng seryoso kay Wang at sinabi na walang perkto at nagkakamali daw ang lahat ng tao. Dinagdag pa nito na hindi din niya alam kung ano ang klase ng buhay dati ni Wang. Pero, para daw sa kanya ay mas importante kung ano ang gagawin mo sa iyong buhay kesa sa kung ano ang mga masasamang nangyari dito. Kaya, kung gusto daw niyang mamatay ay gawin na lang niya ito pag nalaman na niya kung ano ang ibig sabihin ng kanyang mga sinabi. Bumalik naman na ang ating storya sa kanilang laban at iniisip dito ni Wang na hindi pa rin niya nalalaman kung ano ang ibig sabihin ng mga sinabi sa kanya ng kanyang master dati. Kaya, ginamit nito ang kanyang skill papunta sa ating bida habang sinasabi na hindi niya hahayaan na meron itong gawin sa kanya na masama. Tinamaan nito ng solido ang ating bida kaya makikita natin na tumalsik ito ng malayo. Pero, nakuha naman agad niya ang kanyang balanse kaya nakatayo rin agad ito ng mabilis. Pero, nagulat ito nung naramdaman niya na nakadikit na pala ang kanyang likod sa isang pader. Mabilis na kasunod sa kanya si Wang kaya sinubukan ulit nitong suntukin sa mukha ang ating bida. Pero, hindi naman ito tinamaan ng lalaki dahil mabilis itong nakatalon pataas. Hindi naman nawala sa paningin ni Wang ang ating bida kaya nung nakita niya na nasa ere ito ay naghanda na ulit siya ng isa pang atake. Kinalmot nito ng malakas ang direksyon kung nasaan si Gang pero buti na lang ay nakatamblang ito palayo. Pagkalapag ng ating bida ay inatake agad siya nito para daw hindi na ito makaiwas. Alam naman ni Gang na yun ang gagawin ng lalaki kaya madali lang niya itong naiwasan. Hindi ito nagugustuhan ni Wang kaya tuloy-tuloy lang ito sa pag-atake pero kahit ano ang kanyang gawin ay hindi talaga niya matamaan si Gang. Kaya, malakas itong sumigaw at tinanong kung kailan ba siya aatake. Hindi naman siya sinagot ng ating bida kaya umatake na lang ulit ito. Kahit ano ang kanyang gawin ay hindi talaga nito matamaan si Gang kaya nung nakahanap ito ng pagkakataon ay hinawakan nito ang kamay ni Wang. Pinasan niya ito sa kanyang likod at bigla na lang binato ng malakas sa isang puno. Dahil hindi nito alam kung ano ang pwedeng gawin sa kanya ng ating bida ay mabilis agad itong tumayo at naghanda. Pero, nanlaki ang mga mata nito nung meron siyang naramdamang napakalakas na skill sa kanyang likod. Ginawa ito ni Gang papunta sa mga puno para hindi nito tamaan ang kanyang kalaban. Pagkatapos noon ay sinabi sa kanya ng ating bida na meron daw siyang ekstraordinaryong lakas. Pero, seryoso nitong sinabi na hindi daw ito sapat para manalo siya laban sa kanya. Hindi naman daw pala siya 100% na sigurado na ang master ng Nissan Village ang kanyang hinahanap dahil hindi pa niya ito nakikita. Pero, kung parehas daw ang kanilang tinutukoy ay hindi daw ito karapat-dapat protektahan. Kaya, sinabi sa kanya ni Gang na tumigil muna sila hanggat hindi pa sila nakakasigurado. Hindi naman natuwa doon ang lalaki dahil paano naman daw niya masasabi kung karapat-dapat protektahan ng isang tao o hindi. Hindi daw niya kilala ang kanyang master dati at hindi din niya alam kung ano ang mga ginawa nito noon. Pero, ang master na kilala niya ngayon ay tumutulong sa napakaraming tao at yun lang daw ang importante para sa kanya. Kaya, wala daw siyang pakialam kung sino ito at kung ano ang lahat ng mas asama niyang ginawa. Nakita naman ni Gang na seryoso ito sa kanyang sinabi kaya inisip niya na hindi na mababago ang isip nito. Kaya, sinabi na lang nito kay Wang na intindihin na lang niya ang mga bata na kanyang inaalagaan. Kailangan daw niyang isiping mabuti kung ano ang mangyayari sa mga ito pag bigla na lang siyang nawala. Ngumiti naman ng kakaiba ang lalaki at sinabi na hindi na ito problema ng ating bida. Kung hindi naman daw niya nakita at niligtas ang mga ito ay matagal na dapat silang patay. Kaya, wala naman nang mawawala sa kanila kung hanggang doon na lang ang kanilang mga buhay dahil nagkaroon naman na sila ng magandang buhay kahit papaano. Dahil sa sinabing ito ng lalaki ay bigla na lang nag-iba ang aura ni Gang.
Tumingin ito ng masama sa kanyang kausap at tinanong kung yun ba talaga ang kanyang nararamdaman. Hindi nito sinagot ang tanong sa kanya dahil bigla na lang nitong inatake ang ating bida habang sinasabi na wag daw siyang manggialam sa kanila. Gaya ng mga nangyayari kanina pa ay madali lang itong naiwasan ni Gang at pagkatapos noon ay hinawakan nito ang leeg ng lalaki. Para hindi ito makakilos agad ay binato nito ng malakas ang kanyang katawan sa mga puno sa harapan. Dahan-dahan itong naglakad palapit sa kanya at tinanong ulit kung yun ba talaga ang kanyang nararamdaman tungkol sa mga bata. Habang nakahiga sa lapag ay sinabi lang ni Wang na tumigil na siya sa kakatanong noon. Hindi naman ito sinunood ni Gang dahil sinigawan nito ang lalaki at tinanong na kung yun pala ang kanyang iniisip ay bakit pa niya inalagaan ang mga ito. Natigil naman ito sa kanyang sinasabi at napalingon sa gilid dahil nakita nito na nasusunog ang bahay ni Wang. Sasabihin na sana niya ito sa kanyang kalaban pero nagulat ito nung nakita niya na sumusugod na ito papaante sa kanya. Nung sinubukan niya itong salagin ay meron pala itong hawak na buhangin. Kaya, pumasok ang karamihan nito sa mata ng ating bida at dahil doon ay bigla na lang itong napapikit. Ginamit itong pagkakataon ni Wang para umatake pero naramdaman ito ni Gang kaya umatras na ito bago pa siya tamaan. Nung nakalayo na ito ng konti ay sinabi agad niya kay Wang na kailangan muna nilang tumigil dahil nasusunog ang kanyang bahay. Hindi naman ito pinansin ng lalaki at sinabi lang na wag na niyang pansinin ang buhay ng mga batang iyon. Dahil sa sinabi ni Wang ay bigla na lang nabagabag ang ating bida. At dahil doon ay hindi niya napansin na nakasandal na naman pala siya sa isang pader. Ginamit ni Wang ang pagkakataong yun ng maayos dahil makikita natin na nasipa niya ng solid ang tiyan ni Gang. Kahit gaano katibay ang katawan ng ating bida ay naglabas pa rin ng dugo ang kanyang bunganga dahil dito.